Sa isang tahimik na liblib na baryo sa probinsya, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Ismael. 20 taong gulang pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang malubhang sakit na sunod-sunod na kumitil sa buhay ng mga ito. Sa murang edad ay napilitan siyang akuin ang responsibilidad na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang pag-aaruga sa kanyang 2 nakababatang kapatid. Hindi naging madali ang lahat. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, makikita na si Ismael na naglalakad patungo sa kanilang bukirin habang pasan ang kanyang mga kagamitan sa pagsasaka. Habang ang ibang kabataan ay nag-aaral o naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigan, si Ismael ay nakikipagbunog sa init ng araw at putik ng palayan upang matiyak na may pagkain ng kanyang mga kapatid. "Kuya, kumain ka na ba?" Madalas na tanong ng kanyang bunsong kapatid. Ngumingiti lamang si Ismael. At ang kanyang sagot, "Oo naman, nauna na kasi ako sa inyo." Ngunit ang totoo, madalas ay tubig lamang at kaunting tinapay ang kanyang kinakain upang matiyak na sapat ang kanilang pagkain 3 beses sa isang araw. Hindi kailanman nagreklamo si Ismael. Para sa kanya, sapat nang makita niyang pumapasok sa paaralan ang kanyang mga kapatid ng maayos, ang suot na uniforme at may bagong pagkain. Lumipas ang mga taon. Patuloy na nagsikap si Ismael sa pagsasaka. Kahit na may mga panahong sinisira ng bagyo ang kanilang ani o tinutuyo ng matinding init ang kanilang mga pananim, hindi siya nawawalan ng pag-asa. At isang araw, dumating ang pinakahihintay niyang balita. "Kuya, graduate na ako." Mahigpit siyang niyakap ng kanyang nakatatandang kapatid habang kapwa silang lumuluha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam si Ismael ng tunay na tagumpay. "Nanay, tatay, natupad natin ang pangarap ninyo." Bulong niya habang nakatingala sa langit. Makalipas ang 2 buwan, lumuwas sa Maynila ang kanyang kapatid upang magtrabaho sa isang malaking hotel bilang manager. Bagamat nalungkot si Ismael dahil mababawasan ang kanilang pagsasama, masaya naman siya dahil nagsisimula ng umaabot ng kanyang kapatid ang mga pangarap nito. Ngayon, ay isa na lamang ang kanyang pinag-aaral, ang kanyang bunsong kapatid. Mas lalo niyang pinagbutihan ang pagsasaka at lumipas muli ang ilang taon at tulad ng kanyang unang kapatid, dumating din ang araw ng pagtatapos ng kanyang bunso. Hindi napigilan ni Ismael ang mapaluha habang pinapanood itong umaakyat ng entablado upang tanggapin ang diploma nito. Pakiramdam niya ay natupad na ang kanyang mga misyon sa buhay. Hindi nagtagal ay lumabas din ang kanyang bunsong kapatid sa Maynila upang magtrabaho at magsimula ng sariling buhay. Bago ito umalis, ay niyakap siya nito na ang mahigpit. "Kuya, kami naman ang bahala sa iyo kapag nakapag-ipon kami." Ngumiti lamang si Ismael. "Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang gusto ko lang ay makita kayong masaya." 33 taong gulang na si Ismael noon. Nanatili siyang magsasaka sa kanilang probinsya. Bagamat mag-isa na lamang siya sa kanilang bahay, hindi niya naramdaman ang lungkot dahil madalas pa rin silang magkakamustahan ng kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng tawag at mensahe. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Habang mahimbing siyang natutulog, nagising siya sa tunog ng mga yabag sa loob ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita niya ang isang lalaking naghahalungkat sa kanilang mga gamit. "Walang mangyayari kung aalis ka kaagad dito," sigaw ni Ismael. Ngunit sa halip na tumakas, bigla siyang sinugod ng mangnanakaw na may hawak na kutsilyo. Nagkaroon ng matinding pag-aagawan. Sa gitna ng kanilang pagtutunggali,
na aksidenteng tumama ang hawak na patalim sa dibdib ng magnanakaw. Bumagsak ito sa sahig. Wala ng buhay. Nanginig ang buong katawan ni Ismael. Hindi niya ginustong mangyari yun. Agad siyang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang isumbong ang nangyari at ipaliwanag na ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Ngunit sa halip na makalaya, siya ay inaresto. Hindi maintindihan ni Ismael ang nangyayari. "Sir, nanlaban po siya. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko." Ngunit tila walang gustong makinig sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balita. Agad namang bumalik mula Maynila ang kanyang mga kapatid upang dalawin siya sa kulungan. "Kuya, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mapalaya ka," umiiyak na sabi ng kanyang bunsong kapatid. Ngunit may mas masakit pa palang katotohanan na naghihintay sa kanila. Ang lalaking namatay ay pinsan pala ng gobernador ng kanilang lalawigan. Isang makapangyarihang tao na kinatatakutan ng halos lahat ng kanilang lugar. Galit na galit ang gobernador. "Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo. Pagbabayaran nyo ang ginawa mo sa pamilya ko." Malamig nitong sinabi sa mga kapatid ni Ismael. Hindi nagtagal ay nagsimulang makatanggap ng pagbabanta ang magkapatid. Agad na nagsumbong si Ismael sa mga pulis mula sa loob ng kulungan. Ngunit tila bingi ang mga ito sa kanyang mga pagsusumamo. Lumipas ang 2 araw. Isang umaga, tinawag siya ng isang pulis. Tahimik ang mukha nito. "Ismael, kailangan mong magpakatatag." Nanlamig ang kanyang katawan at tinanong ang pulis, "Ano pong nangyari?" Yumuko ang pulis at sinabing, "Patay na ang 2 mong kapatid." Parang huminto ang mundo ni Ismael. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit lamang siyang umiiling habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Hindi maaari. Hindi sila maaaring mawala. Ngunit kahit gaano siya sumigaw at umiyak, hindi na maibabalik pa ang kanyang mga kapatid. Ang mga taong buong buhay niyang ipinaglaban, ang mga dahilan kung bakit siya nabubuhay, ang mga pangarap na kanyang inilagaan sa loob ng maraming taon. Ilang araw matapos ang trahedya, ay inilipat siya sa mas malaking kulungan. Hindi niya nadalaw ang mga labi ng kanyang mga kapatid at hindi niya naihatid ang mga ito sa huling hantungan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ismael na tuluyan na siyang nag-iisa sa mundo. Sa loob ng malamig na selda, tahimik lamang siyang nakatingin sa kawalan. Unti-unting namatay ang dating mabait at mapagkalingang magsasaka. At sa kailaliman ng kanyang puso, may bagong damdamin ang isinilang. Isang damdaming bubuo sa bagong katauhan ni Ismael. Galit, puot at paghihiganti. Lumipas ang mga buwan sa loob ng kulungan. Ngunit para kay Ismael ay tila tumigil na ang oras. Araw-araw niyang inaalala ang kanyang mga kapatid. Naaalala niya ang mga gabing sabay-sabay silang kumakain sa maliit nilang bahay. Naaalala niya ang mga pagkakataong hinihintay siya ng mga ito matapos siya magtrabaho sa bukid. Naaalala niya ang pangako nilang balang araw ay sila naman ang mag-aalaga sa kanya. Ngunit ngayon, wala na silang lahat. At wala man lang siyang nagawa upang iligtas ang mga ito. Sa unang taon niya sa kulungan ay halos hindi siya nagsasalita. Madalas lamang siyang nakaupo sa isang sulok habang nakatitig sa malayo. Ngunit unti-unti siyang natutong mabuhay sa loob ng malamig na mundo ng bilangguan. Natuto siyang lumaban. Natuto siyang tumayo para sa sarili.
At sa higit sa lahat, natuto siyang huwag matakot. Dahil sa kanyang tapang at kakayahang mamuno, naging respetado siya ng ibang mga bilanggo. Sa paglipas ng panahon, ay naging isa siya sa mga nakilalang lider sa loob ng kulungan. Tinatawag siya ng ilan bilang mayor dahil siya ang kadalasang nilalapitan ng mga bilanggo upang ayusin ang mga sigalot at problema sa loob ng selda. Ngunit mayroon siyang isang paniniwala na hindi kailanman nagbago. Hindi niya kayang sikmurahin ang mga taong nananakit ng inosente, lalo na ang mga may kasong manggagahasa at walang awang pagpatay. Sa tuwing may bagong bilanggo na sangkot sa ganoong krimen, hindi niya itinatago ang kanyang galit. Para kay Ismael, ang mga taong sumisira ng buhay ng iba para sa sariling kagustuhan ay hindi karapat-dapat sa awa. 6 na mahabang taon ang lumipas. 6 na taon ng sakit. 6 na taon ng pangungulila. 6 na taon ng galit. Ngunit dumating din ang araw na matagal niyang hinihintay. Napawalang sala ang kaso ni Ismael. Lumabas sa investigasyon na ang lalaking kanyang napatay ay talaga nanloob sa kanyang bahay at siya lamang ay nagtanggol sa sarili. Wala siyang kasalanan. Ngayon, malaya na siya. Ngunit habang papalabas siya ng kulungan, ay wala ni isang taong naghihintay sa kanya. Wala nang mga kapatid na yayakap sa kanya. Wala nang tahanang uuwian. Wala nang pamilyang sasalubong sa kanyang pagbabalik. Tahimik lamang siya naglalakad palabas ng bilangguan habang pinagmamasdan ang kalangitan. Malaya na rin siya. Ngunit pakiramdam niya ay naiwan na rin sa loob ng kulungan ang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Nagpunta siya sa lungsod upang magsimulang muli. Nagtrabaho siya bilang construction worker upang magkaroon ng ikabubuhay. Tahimik lamang siya. Tahimik lamang ang kanyang buhay. Trabaho sa umaga, pahinga sa gabi, at paulit-ulit na pag-aalala sa kanyang nakaraan. Hanggang isang araw ay nakilala niya si Dina. Isa itong simpleng babae na nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sa una ay simpleng pagbati lamang ang namamagitan sa kanila. Ngunit kalaunan ay naging mahaba na ang kanilang mga pag-uusap. Sa unang pagkakataon matapos makalaya, muli niyang naramdaman ang saya. Muli siyang natutong umiti. Muli siyang natutong mangarap. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila. At sa tuwing magkasama sila, pakiramdam ni Ismael ay may dahilan pala upang ipagpatuloy ang buhay. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Dina. May sugat sa puso ni Ismael na hindi kailanman naghihilom. At sa kailaliman ng kanyang isip ay buhay pa rin ang pangako niyang katarungan para sa kanyang mga kapatid. Hindi niya nakalimutan ang gobernador. Hindi niya nakalimutan ang mga pagbabantat. At higit sa lahat, hindi niya nakalimutan ang 2 kabaong na hindi niya man lang nasilayan. Lumipas ang mga buwan at isang araw ay nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng gobernador. Nag-iisa ito sa isang pribadong lugar sa labas ng lungsod. Tahimik na umalis si Ismael nang walang ipinaalam kay Dina. Wala siyang iniwang sulat. Wala siyang iniwang paliwanag. Alam niyang kapag ginawa niya ang balak niyang gawin, ay wala nang babalikan pa. Habang papunta siya sa kanyang destinasyon, ay paulit-ulit niyang naaalala ang mga mukha ng kanyang mga kapatid. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga ngiti, at ang kanilang huling pagdalaw sa kanya sa kulungan. Nang makita niya ang gobernador, ay walang pag-aalinlangan niyang hinarap ito. Naaalala mo ba ang 2 buhay na kinuha mo? Malamig niyang tanong. Nanlaki ang mga mata ng gobernador, ngunit huli na ang lahat.
Sa araw ding yun ay natapos ang buhay ng taong matagal niyang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Ngunit kasabay noon ay dumating din ang mga pulis. Napalibutan siya ng mga ito mula sa lahat ng direksyon. Isuko mo ang iyong armas at sumuko ka na, Ismael. Kilala siya ng mga pulis. Ngunit hindi gumalaw si Ismael. Tahimik lamang siyang tumingin sa paligid. Alam niyang wala nang takasan. Ilang sandali pa ay may isang pamilyar na boses ang kanyang narinig na tumawag sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Dina. May mga luha sa mga mata nitong habang nakatingin sa kanya. Bakit hindi ka na lang lumaban para mabuhay? Bakit kailangan mong gawin ito? Ngumiti si Ismael. Marahil iyon ang una at uling pagkakataon nakita ni Dina ang totoong laman ng kanyang puso. Pagod, kalungkutan, at pangungulila. Dina, patawarin mo ako. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay muli niyang hinawakan ang kanyang baril. Agad namang sumigaw ang mga pulis upang ibaba niya ito. Ngunit alam na ni Ismael ang kahihinatnan ng lahat. Marahil ay matagal na rin siyang namatay noong araw na mawala ang kanyang mga kapatid. Tumingin siya sa kalangitan. Sa kanyang isip ay muli niyang nakita ang kanilang lumang bahay sa probinsya, ang bukirin, ang mga araw ng pagtatanim, ang kanyang mga kapatid na masayang tumatakbo sa gitna ng palayan. Ngumindi siya. Pagkatapos ay tumingin kay Dina sa huling pagkakataon. At ilang segundo lamang ang lumipas ay umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Bumagsak si Ismael sa malamig na lupa. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ngunit sa kanyang huling sandali ay tila nakita niyang muli ang kanyang mga kapatid na nakangiti habang hinihintay siya. Kuya, salamat. Dahan-dahang pumikit si Ismael. Natapos ang kanyang paghihirap. Natapos ang kanyang galit. At marahil, sa wakas ay muli na rin niyang nakapiling ang mga taong pinakamamahal niya. Sa isang malayong probinsya ay patuloy pa ring sumasayaw ang mga palay sa bawat ihip ng hangin. Parang mga alaala ng isang simpleng magsasaka na minsang isinakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang lalaking hindi kailanman humiling na yumaman siya. Hindi humiling ng kapangyarihan, kundi at simpleng makita lamang na matagumpay ang kanyang mga kapatid. At hanggang sa kanyang huling hininga, iyon pa rin ang kanyang pinakamahalagang ani sa buhay.